Ayan, a blessed Sunday sa ating lahat. Grabe, mapagpalang linggo. Good morning, good afternoon, good evening kung nasaan man parte ka ng mundo. Ayan, especially sa mga ating nasa Facebook Live. Ayan. And of course, napaka-blessing na naman no, nitong linggon to. And grabe, parang ang dami na namang naganap. Grabe, no? In just 7 days, grabe, no? Parang si Jesus Christ lang. Dami ginawa in 7 days, no? So sa atin din parang in 7 days, para talagang isang buwan or isang talagang mahabang panahon ang lumilipas, no? Sa dami ng kaganapan. Pero praise God, nandito tayo, magkakasama na naman every Sunday, consistent, no? And nakaka-bless, lalong-lalo na yung mga lagi na nating nanonood dyan, ayan, mga loyal viewers natin dyan, no? Sana dumami pa tayo. You can invite everyone, you can tag someone there below in our comment section, no? Kung gusto nila mapanood to, or you want them to also know the word and have a relationship with God. Because, of course, no matter what we face in life, God is still the answer. One and only. No? Gustong-gusto niya lumalapit tayo sa Kanya because we really matter. Each one of us. Yes, ikaw na nanonood ngayon. You really matter to God. What an amazing God who wants to be involved in our lives. Grabe, no? Pero of course, yung mga gusto magkaroon ng relationship, mas gusto pa siyang makilala, parang ang hirap no? Parang ang hirap nung part na yon kasi hindi mo naman siya nakikita, hindi mo pa siya nararamdaman, so it's really a challenge. No, it really takes time. Hindi tayo sanay, but still God says, come and talk with me. Because Jesus made the way for that to happen. So just be intentional. That's good. Nandiyan ka nanonood ngayon, no? Sama ka lang, panindigan mo na yan, nandito ka na no? Pero much better, nandito ka kasama namin sa loob ng Zoom, no? And of course, isa yun sa mga pinaka-importante, you get around others who can help you. 'Di ba? And above all, be assured that God invites you to grow deeply in your relationship with Him. Grabe, no? Our great God cares about you so much na iniimbitahan ka niya ngayon to take steps. Yes, no? Hindi porket naimbitahan ka lang, napadaan lang to sa feed mo. It's God inviting you here, no? Take baby steps. Di naman kailangan biglaan Baby steps to get to know Him more intimately. And there's no specific religion just pure relationship with God. Ayan. So, it's our first Sunday. I would like to remind everyone as well na we will have the Holy Communion afterwards. So, you can prepare in advance yung plain bread or plain biscuit and a cup of juice or red wine. Ayan. Standby mo na yan dyan. So, we will have the Holy Communion. And we always begin with our grateful Genesis or grateful beginning. No? Ako, grabe, pinagpapasalamat ko kasi parang itong linggon to binigay ko sa family ko talaga. As in, no, parang buong linggo kami nagbabanding. Simula pa lang Tuesday, grabe magkasama na kami, lumalabas kami, ang daming errands, no. So, nakakatuwa kasi during those times na ang sarap ka banding talaga ng family, no. And of course, yung mga gifts as well, no? Bonus na lang din yun. Pero isa yun sa mga talagang nagpapasaya kasi aanhin mo naman, 'di ba? Aanhin mo naman ng sobra-sobra ka na, 'di ba? So much better bigay mo na din, no? And at the same time nakakatuwa kasi may first time akong ginawa, no? May first time akong ginawa this week. Ayan. I-share ko na lang din sa inyo. First time ko magpa-facial. Hindi ako gumastos. Actually, kaya blessing din kasi tinreat ako nung isa kong friend. Oh, 'di ba? Kalahin mo nga naman, no? Sabi niya, "Uy, treat kita dahil deserve mo 'to, papa-facial kita." Sabi ko, "Talaga ba? Thank you." Kaya medyo tayo, pansin niyo ba? Medyo hugis bigas tayo ngayon. Yun, no? So, nakaka-bless lang din, no? And nag-share nga ako ng onting realization din ng story ko nung isang araw na
we always pray for something, no? Kasi ako, talagang matagal ko naman ang iniisip. Sabi ko, magpa-facial kaya ako, magpa-M-scalp kaya ako, yung mga pang aesthetic, no? Pero hindi ko naman ginagawa. Pero nakakatuwa lang din kasi talagang gumagamit si Lord, no? Na talagang sinasagot niya rin yung mga prayers mo in the most unexpected ways na kahit hindi mo hilingin, no? So yun talagang at the back of my mind, di ko naman talaga siya yung gustong gusto, di ba? Pero pina-experience sa akin, no? Ginamit pa yung friend ko. So praise God for that. And of course, nakakatuwa dito, share ko na lang din kasi meron kaming ano dito, masarap na manood ng movie kasi yun nga, kaya kami nagbabanding ngayon. Merong malaki-laking TV sa baba. Ayan, no? Thank you, Lord. Ayan, no? So, may bago na naman pagkakaabala ng aking mother, di ba? And, syempre, nakaka-bless lang din kasi nag-ano ako, inayos yung kwarto ko. So, nakakapagod pala, no? Kaya pala, hindi pala biro ang mga trabaho ng mga, alam mo yun, yung mga karpintero and everything. Kasi tinry ko mag-DIY ng mag-mount ng TV. So, ako nag-install nung yung mount. Grabe pala. Pag-drill pa lang, ang sakit pala sa kamay nun. Pero, praise God, nagawa ko siya. So, buo na. May TV na ako dito. So, ayun, ang daming blessing. Well, bukod doon sa mga material blessings, no, nakaka-bless lang din yung mga revelations ni Lord this week, no? Kasi as we go deeper and deeper, as we go right after, di ba? As we right after ng Holy Week, no? Talagang nakakatuwa yung solitude, no? And yung mga quiet times natin, no? Yung mga meditation natin na nakaka-bless lang din talaga na paglalo ka talagang napapalapit kay Lord, mas naiintindihan mo yung mga bagay-bagay. Anyway, dami ko na naman sinabi. Ayan, nalilate na tayo. So, kung may mga gusto kang ipagpasalamat, ayan, pwede mo i-chat, pwede mo i-comment dyan sa ating comment section. Anyway, our spiritual gathering entitled Crossed Path with Christ, to be led by Pastor Ralph Dulman. Yon. God bless everyone. Good evening, good morning, and good afternoon sa international na audience ng spiritual gathering. We will have this about the resurrection experiences of the disciples as our series. So, nagsimula na siya last Sunday ang resurrection sermon. But again, tutuloy-tuloy natin ito with other different resurrection lessons that we can learn. Na-realize ko, cross path with Christ. Maganda pa pala kung nilagyan ko cross path with the risen Christ. But anyway, kailangan kasi shorten lang yung title. But understood na yon. If you are here now sa FB Live and even andito ka ngayon sa Zoom, then you are blessed because again, we'll be experiencing the resurrection of Jesus Christ, the power of His resurrection, even sa kanyang word lang. And I believe, hindi lang to sa tenga natin dadaan. Dadaan ito sa ating mga puso, sa ating mga buhay, at ang ating risen Christ ay babaguhin tayo araw-araw. And we will progress in our faith. Because again, faith comes from hearing the word of God. And I pray na sana marami pang maka-join. But let me pray first as I start. Mag-pray tayo. Panginoon, may your Holy Spirit be with us. May your guidance and your wisdom be upon all of us as we receive your word and obey it. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. So, grabe, ang init this week. But praise the Lord. May mga bahay tayong pagtataguan or sa iba sa atin, sa mall or sa kung saan kayo malamig na. So at least hindi direct tayong sun sa atin. But praise the Lord pa rin dahil wala namang sabihin natin, no? Kung mainit, reklamo. Pag malamig, reklamo. Pag ulan, reklamo, no? So praise the Lord pa rin dahil andito tayong lahat, buhay tayo. Stay hydrated lang, no? Hydrated tayo palagi.
especially sa mga exposed sa araw, no? Um, Diretso tayo sa ating word today, and makikita yan sa Luke 24:13 to 35. So tapos na tayo sa story kung saan ang mga unang disipulo, si Mary Magdalene, si Mary, si Peter, si John, pumunta sa tomb and they discovered wala doon ang body ni Jesus. Sabi ng angel, He is not here, He is risen. Now, dito na tayo. Now that same day, Sunday iyon, two of the disciples na hindi kasama sa 12, they're going to the village called Emmaus. Ibig sabihin, uwi na sila. About 7 miles from Jerusalem. Sa ibang Bible, 11 kilometers. Okay, so how long will this be? Pag nag-travel sila by foot, it could be 2 hours and 45 minutes. So yun ang pag-travel by foot. So uwi na sila. Bakit sila uwi? Kasi that Sunday, they're expecting na may mangyaring iba. Ang narinig nilang news, wala lang si Jesus sa tomb. And feeling nila, yun lang yun. Wala lang siya sa tomb. May kumuha sa kanya. So, hindi nila alam, resurrected na si Jesus that day. So, umuwi na lang sila with a heavy heart, no? So, let's keep on reading. Verse 14, they were talking with each other about everything that had happened. Ano bang nangyari? No? Review lang. Nung Friday, nagdusa siya, pinahirapan, binugbog, binigay ang buhay sa cross. And that same day, Friday, nilibing siya ni sino ngayon? John of Arimathea. And Saturday, nakalibing siya doon, walang nangyari. Sa ating mga mata, walang nangyari. Siyempre, hindi natin alam anong nangyari sa loob. And Sunday, Jesus was resurrected by the Father, by the power of God the Father, and the angels told the disciples na wala na nga siya at because siya ay resurrected. Pero ang kanilang pinag-usapan for sure hanggang sa namatay at inilibing lang. At yung empty lang na tomb. Wala nga silang idea na na-resurrect na nga ang kanilang master. And so, basically, sila ay sobrang malungkot. Kung ikaw, mawalan ka ng mahal sa buhay. Number 2, wala pa siya doon sa libingan. Mas lalong mabigat ang heart mo. Mahal mo sa buhay, namatay na nga, nawala pa sa tomb. Mas double yung sorrow nila. So as they talk and discuss these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. Bigla na lang, nag-appear si Jesus, kasama na nila. Dalawa lang sila, biglang may kasama na sila. Naglalakad. But they were kept from recognizing him. Ibig sabihin, it was the power of God na hindi mo na pinakilala sino tong kasama nila. So, akala nila normal na tao lang ito. So, tinanong sila ni Jesus kasi hindi nila recognize na si Jesus ito. Sabi nila, sabi ni Jesus, what are you discussing together as you walk along? Ano yung pinag-uusapan nyo? At huminto sila, their faces downcast. Downcast. An old English about sorrow. Very sorrowful, very sad, grieving. Downcast yung kanilang face. Naalala niyo ba yung verse sa Psalm or sa Old Testament? Why so downcast, O my soul? Put your faith in God. No? Hindi lang ito face pati ang soul downcast. So one of them, named Cleopas, dalawa kasi sila, asked Jesus, na hindi nila kilala this time, are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that had happened there in these days? Ikaw lang ba yung mag-isang visitor ng Israel o ng Jerusalem na ikaw lang ba yung walang alam sa nangyari? Kasi lahat kami may alam kami. And by the way, maliit lang naman ang Jerusalem na city. So, nung nagkaroon ng pista, siyempre, sobrang daming tao, pero alam ng lahat ng tao anong nangyari. So, nagtaka sila. Ikaw lang ba yung walang alam sa nangyari? Natural, wala pang Facebook noon. Okay. Pero si Jesus, nagkukunwari lang na walang alam.
That's why, tinanong niya sa verse 19, anong mga bagay? Anong nangyari? Anong mga bagay nangyari? Tapos sabi ni Cleopas, about Jesus of Nazareth. They replied, dalawa sila. He was a prophet, powerful in word, and deed. Ang pagkakilala nila kay Jesus, prophet. Kaya nga hindi sila naniniwala na na-resurrect na. Kasi yung pagkakilala pala nila, based sa kanilang mga salita, prophet lang si Jesus. Minsan ang pagkakilala mo kay Jesus, meron yan influence sa iyong sasabihin, sa iyong paniniwala, sa iyong galaw. That's why we need to know God more. You need to attend more of this. Hindi lang dito, kundi sa iba pang Bible studies. Makinig sa mga sermons online and face-to-face sa inyong mga simbahan. And hopefully, yung simbahan mo nagtuturo ng Bible at tamang pagtuturo. No? So I believe you need to know more. We need to know more. Ako mismo, I need to know more about my Savior. So, but again, knowing Jesus is not based on our ability to know Him. Kasi dito sa 16, they were kept from recognizing Him. Ang theology nito, it's God's decision if you will recognize Him or not. It's not based on how good you are in reading the Bible. It's God's decision if you will know Him in His Word. It's God's decision if you will know Him more. So, depende kay God. Kung ipapaalam niya, ipapakilala niya sarili niya sa iyo. No? Hindi pala siya dahil magaling ka, matagal ka ng Kristiyano. Hindi. That's why we have to rely on Him. No? Hindi ito madadaan sa talino. It's God who reveals Himself to each one according to His will. So, yun. Nagkwento na sila na itong nangyari. Prophet siya, powerful siya sa salita, sa kanyang mga turo, powerful din siya sa gawa, sa deed before God and all, before God and all the people. Tapos sinabi pa nila, nag-narrate pa sila, the chief priests, ang mga punong pare and our rulers, religious people nila, pati mga si Pontius Pilate, pati yung mga rulers nila na Romans, pati yung Jewish, mga religious leaders, nag hand in hand para ipako, no? Sentenced to death. They crucified Him, but we had hope that He was the one who was going to redeem Israel. Akala namin, umasa kami na siya na ang hero namin, na mapapalaya na kami sa imperyo ng Romano. And what is more, sabi nila, it is already the third day since all this took place. Sinabi niya, He will rise from the dead on the third day. Third day na, wala pa. So that's the reason, umuwi sila. Intindihan niyo yung story? Wala na. All hope was gone. Very sad story. Very sad ending. They went home to Emmaus. In addition, nag-narrate pa sila sa nangyari. Bago ito, may nangyari. Some of our women, si Mary Magdalene at si Mary na mother of Jesus, pumunta doon sa tomb. Wala yung kanyang katawan. Ganon din naman ang mga kalalakihan naming kasama. Pumunta rin doon sa tomb. Wala rin doon ang katawan, gaya ng sinabi ng mga women. They did not see Jesus there. So, habang ninanarrate nila ito lahat kay Jesus, for sure, ang sadness sa kanilang puso, grabe na. No wonder, obviously, Jesus crossed path with them. Talagang nagpakita na-encounter na nila si Jesus, sinamahan pa sila maglakad habang nagkikwento, nakikinig si Jesus. Ang galing ni Jesus na counselor, no? Pinashare niya lang yung dalawang disipulo kung ano yung nangyari. What happened? Kaya pag nag-counseling tayo, pakwentuhin mo lang, anong nangyari? No? So what can we learn from here? First talaga, we can learn this, that when we cross path with Jesus Christ, grief is healed. Ang pagluluksa natin, nahihil yan. And in reality, it's a daily healing.
Hindi siya instant. Every time you remember the pain, by the grace of God, unti-unti siyang natatanggap mo na, acceptance. Pero kung i-deny mo yan, ilibing mo man yan, babalik pa rin yan. Or dadalhin mo na lang sa lasing para makalimutan saglit, pero andyan pa rin. Nadagdagan ng problema mo, pati sakit ng ulo mo. But you know what? You have to encounter Christ. You have to be with Christ and to allow Christ to walk with you. If you are grieving, the primary healer is Jesus. Hindi yung bisyo, hindi yung barkada, hindi pera, hindi bakasyon. You go to Jesus. That's why sabi ni Jesus, come to me and I will give you rest. Okay? So grief is healed daily when we cross path with Jesus. Now, before we talk more about grief, ano ba ang source ng grief? And siyempre, kumuha na ako sa lessons ni Ma'am Sheila. Ito yung gagraduate niya this coming May. Loss is the state of being deprived or being without something one has had. Meron ka nito noon, wala na ngayon. Or a detriment or disadvantage from failure to keep, to have, or get. So yun ang loss. And because of that loss, ang cause niyan, grief. Grief is the pain and suffering experienced after the loss. And we will talk about more about loss after this. Ang daming klaseng loss. I will just give you 3. Ang dami. If you want to know more, isang seminar na po yun. Now, after ng grief mo, mourning or pagluluksa, a period of time during which signs of grief are shown. It could be 2 years of grieving, mourning ka, nagluluksa ka, tumatangis ka, or ano bang tawag sa Tagalog. Sometimes it takes you 5 years, 10 years, depende. Depende sa'yo. Depende sa Panginoon. So yun loss, and because of loss, may grief. Now, anong mga iba't ibang klase ng loss? I'll just give you 3 kinds of loss. 3 kinds lang. Kasi, ang dami nga nito. Pinag-aralan ni Ma'am Sheila ito ng 8 months. Certificate in Crisis and Trauma Management. So, hiniram ko lang ito sa teacher niya. Ito yung lesson nila. Ang unang loss is yung obvious. Yung kitang-kita. Ano yon? Mga miscarriage, anong if? Abortion, separation, breakup. Sinong nakaka-break up lang dyan? Divorce, wala pa sa atin yan. Annulment meron. Job loss, physical disabilities, inborn or due to accidents. Ito yung mga obvious na loss na walan ka. Okay? Ang not so obvious na nawalan ka na losses is loss of control, loss of confidence, loss of youth or childhood. Ang loss of youth or childhood, ito yon. Biglang namatay yung tatay, ikaw bilang bata, ikaw tumayo na ama. Na hindi mo na na-enjoy yung pagka-binata mo or pagka-bata mo. Hindi lang namatayan, pwedeng nag-separate yung parents. Ikaw nang tumayong ama. Loss of childhood. So, it should also be dealt with. Kasi maraming nag-asawa, hindi na deal ito. Kung saan pa nagkaroon na ng asawa, doon pa nagbata-bata. Nagbatang isip. No? Loss of freedom. Nung pandemic, ang daming na-depress Hindi makalabas No? Ito yung mga losses na nasa loob. Na hindi obvious. Transferring or relocating place, no? To a different place. Loss of hope. Plans, dreams, loss of beauty, aging, loss of sexual drive sa mag-asawa. Pwedeng may mga reasons behind it. Loss of intimacy, loss of material things, loss of security, loss of mobility kasi na-accident ka or nagkasakit ka or na-stroke ka. Loss of financial stability, nalugi yung negosyo, nawalan ka ng trabaho. Ito yung mga loss of control. Ito talaga grabing loss din ito. Hindi lang siya obvious, pero kunwari, ikaw yung breadwinner noon.
Hindi ka na breadwinner ngayon. Loss of control. Hindi mo na hindi mo na parang hindi mo na kayang kontrolin mga pangyayari. Nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya. Mga ganun. Or um ano ba? Nawalan ka trabaho. Nawalan ka trabaho. So hindi ka na yung may control ngayon. Wala ka nang kita eh. So ito pa, meron pa isang klase ng loss. Marami pa, tatlo lang ito. Limbo. Ang limbo, parang hindi mo alam anong mangyayari. Kuwari, mag-aasawa ka. Nung nag-asawa ka, hindi mo alam ano kayong mangyayari. Nung nagkaanak na kayo, hindi mo rin alam. Nung hinawakan ko yung first child ko, si Caris, magdi 12 years old na siya this year. Alam mo, Lawrence, yung pakiramdam ko. Paano ko bubuhayin to? First night sa bahay. Baka mamatay lang to sa akin. Grabe yung parang na-trauma ako. No? Kahit naghanda ka pala, meron palang mga limbo na experience. No? Na hindi mo alam anong gagawin. Paano ko malalaman na gutom na to? Gumaganon ako kay Sheila. Paano ko malalaman na may masakit sa kanya? Gumaganon. So, adjustment as parents. No? From single to married, adjustment din yon. From married to single, kasi namatayan ka ng partner, adjustment yon. Limbo. Postpartum, sa mga kakapanganak lang. Empty nest among parents na wala na lahat ng anak. Wala nang laman ang pugad. Yung mag-asawa na lang natira. Ongoing court trial or divorce. Hindi mo alam anong mangyari. Mananalo ka ba sa kaso o hindi? So, ito yung mga loss. Ang galing na. So, sometimes we have to be aware of this so that we can fully accept ano talagang nawala sa atin and we can move forward by the grace of God alone. Okay? Good news sa atin. Jesus is alive. And He will meet us where we have fallen. Where we need Him. Galing, no? Galing. Salamat at buhay ang ating Diyos na si Jesus Christ. There is no elevator in healing. You have to take the stairs. Walang automatic na healing. Nasabihin mo, Lord, heal mo naman ako. Parang naghihintay ka lang kay Lord. No. Yes, He's the healer. Pero sabi niya, come to me and I will give you rest. I will give you peace. Maglakad ka rin. Tinatawag ka niya eh. So walang automatic, walang elevator para ma-heal tayo. Kung nasasaktan ka because of loss, nawalan ka, tao, bagay, hayop, pangyayari, power, control, posisyon, lahat yan nawala sa'yo. You have to take the stairs or you have to start walking. Walking towards Jesus Christ. Ina-clarify ko lang. Saan tayo pupunta? Towards Jesus Christ. Discipleship to Jesus is not about being religious. Kasi marami dyan, relihiyoso. Pero dinideny na merong loss, na merong grief sa kanilang puso. Dinadaan lang sa title, sa fame, sa pera, tinatakpan yung insecurities ng kung ano-ano. But you know what? Discipleship is not about being religious. It's about being with Jesus to become like Jesus. Nakita mo yung two disciples, sinamahan ni Jesus maglakad. Kasi kailangan na ang presensya ni Christ, kaya nagpakita si Christ. Now, discipleship, it changes everything about your life because it changes you on the inside. Hindi siya yung panlabas lang na Christian na ako, marunong na ako mag-praise the Lord, marunong na ako magbasa, panlabas lang yun. Ang totoong healing, ang totoong growth sa discipleship is from the inside. At hindi galing yon sa sarili mo. Galing yon sa Holy Spirit. The wonderful Holy Spirit of God, which is actively at work in us. The Comforter. Ano pa tawag sa kanya? The Counselor. Comforter. Si Jesus, wonderful. Counselor. Si Jesus yan Lalo na ang Holy Spirit, Comforter. Giver of wisdom. Empowerment. So we need to be discipled. And we cannot disciple ourselves. We need Jesus Christ. But Jesus Christ will use people to disciple us. Because the process of Jesus, of disciple making, is from person to person. Hindi pwedeng
from program to person. Now, sige, basahin mo yung books na yan, okay na yan. No. Person to person, life to life. More maturing Christians to new Christian. Hindi rin pwedeng ikaw lang. Kaya ko na to. Magaling ako, pastor. Hindi ko kailangan ng mentor. Okay. So, we all need someone who are more better than us, more maturing than us. Sa music, mag-i-improve ka lang if you play with someone who is more better than you. Hindi ka mag-i-improve sa music skills mo kung palagi ka lang sumasama sa ka-level mo sa music. You have to be trained and play with more better musicians than you. Ganon din naman sa lahat ng larangan, negosyo, and other things. Now, we need to journey, be humble to learn, and say, I need you. Tama yan. So, healing. Ito pa, healing pa rin ito. Proverbs 17:22. A joyful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So, a heart can only be joyful if Jesus Christ is in your life through the Holy Spirit. If there is something in us, may loss, na hindi natin ina-accept, dinideny lang natin, hindi tayo aware, hindi natin ina-accept, so naka-crash din tayo. And sabi ng Bible, a crushed spirit dries up the bones. So nagkakasakit tayo actually kung merong something wrong sa atin. Spiritually man yan, emotionally, kailangan natin ng healing. Okay? And we need the Holy Spirit. We need Jesus Christ, our healer. Okay? Clear tayo dyan ha? When we cross path with Jesus, our grief is healed daily. Okay. So, ito, nagalit na si Jesus. Bakit? Sabi niya, he said to them, after nilang mag-share kung anong mga nangyari, pinagalitan na sila. How foolish you are. And how slow to believe all the prophets have spoken, have written. Hindi niyo. Basa kayo ng basa ng Bible, hindi niyo naman pala pinapaniwalaan. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter His glory? Diba? Kailangan mag-suffer ang Messiah para after that, He will be brought to glory? And beginning with Moses, ang ginawa ni Jesus and all the prophets, beginning with Moses and all the prophets, Jesus explained to them what was said in all the scriptures concerning Him. So para mas mahimasmasan pa sila, in-explain ni Jesus ang buong Old Testament Bible. Kasi beginning with Moses di ba? Siya yung ginawang recognized author, although hindi naman siya nagsulat. Kasi one of the patriarchs siya, no, si Moses. I mean, hindi naman siya patriarch sila. Ano nga yun? Sila Jacob, sino pa bang mga nauna? Abraham, Jacob. Si Moses kasi, prominent din siya na tao. Siya nagdala ng Ten Commandments, di ba? So kahit hindi siya nagsulat ng Genesis, Exodus, Deuteronomy, Numbers, ano pa ba? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So, although hindi siya nagsulat nun, siya ang na-recognize, leader kasi si Moses ng Israelites. So, from Moses until the major prophets, the minor prophets, inubos yung Old Testament. In-explain ni Jesus ang buong Old Testament Bible. Yun pala ang Bible noon, nung buhay si Jesus. Wala pa yung New Testament. So, in-explain niya. At ang ganda scriptures concerning Him. Ang buong Old Testament concerning kay Jesus pala. For sure, ang buong New Testament ganun din nung nasulat na later. So, in-explain niya, pinakita niya, alam niyo ba nangyari sa Genesis? Ito yon. Ako yun. Yung woman will crush the head of the serpent, sabi ng father kay Abraham, sabi ng father kay Adam at kay Eve. Ako yun. Ako yung mag-crush ng head. In the beginning pa lang, yun na nga. Oo. Yung study of the word, original word, etymology tawag. Nagpapakita na si Jesus na yun. Nandun na siya sa beginning. Grabe.
all about the scripture is about Jesus. So, grabe no, ilang oras nga ang walk from Jerusalem to Emmaus? 45 minutes. So in that 2 hours, mahigit 2 hours, sinummarize ni Jesus ang buong Old Testament. Lawrence, isang verse pa nga lang, 2 hours na tayong mag-uusap eh. Ano pa yung buong Testament? Ganon kagaling si Jesus. Hindi naman siya nagmamayabang, pero ganon siya kagaling mag-preach ng buong Bible na Old Testament. Grabe si Jesus, no? Hindi nagmamayabang yun, ha? Hindi katulad ng mga kulto ngayon. Ang yayabang magdebate. Si Jesus, parang wala lang. Pero kaya pala mag-preach ng buong Bible in 2 hours. Grabe. So as they approached the village to which they were going, dumating na sila sa Emmaus after 2 and 45 minutes. Jesus continued on as if, nagkunwari, he were going farther. But, sabi ng dalawa, dito ka na, gabi na, wala nang araw, mahirapan ka mag-journey, gabi na, dito ka na. So Jesus went to stay with them. 30. When Jesus was at the table with them, nag-communion sila. Tamang-tama, communion tonight. Ito din yung next story. Grabe naman yan. Nanindig balahibo ko nung in-study ko to Lawrence. He took the bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then, their eyes were opened. Yung dalawang disipulo na hindi kilala si Jesus, their eyes were opened and they recognized Jesus. And Jesus disappeared from their sight. So habang si Jesus nag-go-communion, pinake yung bread, nagpasalamat sa Father, binigay sa kaliwa at kanan, nung na-recognize na nila, biglang nawala si Jesus sa kanilang tabi. Kasi tapos na yung mission ni Jesus. Sure na si Jesus dahil nakita nila, nahawakan ako, nakausap, nakakiskisan ng siko, na-experience nila ako, nakita nila na buhay ako, for sure yung dalawang to, hindi na to mapipigilan. They will share the gospel. They will tell the whole world, all people, they will cross path in life. They will surely be my witnesses. And they will be my strong witnesses kasi nakita talaga nila ako. And so Jesus disappeared. Grabe, no? Minsan, ang tagal na natin nagba-Bible study, nakikinig sa sermon, dami ng salita tayong narinig sa Panginoon. Marirecognize pa natin ang Panginoon hindi sa salita minsan doon sa gawa pa ni Lord. Minsan, the Lord will do something pa, may miracles pa, may papakita siya na doon natin marirealize, ay, si Jesus pala yun. Ay, si God pala yun. Nangyari na naman. Ni-remind na naman ako ni Lord. Diba ganun yon? Pag sobrang lumalayo ka na kay Lord, ibabalik ka niya sa familiar ka at ipapakita niya ulit. Kunwari, song yung nag-spark ng relasyon mo kay Jesus at napukaw yung soul mo or na turning point mo yung song na yon. Tapos, lumalayo ka na kay Christ, na busy ka na, biglang tumugtog ulit yun. Yung song na yon. At binalik ka na naman ni Jesus. Ang atensyon mo, kinuha na naman niya, balik sa kanya. That's why your eyes are fixed on Him once more. So, ganun si Jesus. Kung alam niya na sa Lord's Supper, ma-recognize ng dalawang to na siya pala yun, gagawin niya. Kung saan niya tayo. Di ba si Peter, dahil doon niya sila nakita sa Galilee, doon niya rin sila binalik. Minsan when we are away from God, He will use the things na yun yung nagpatibok ng puso natin. Ibabalik niya tayo sa Kanya. Using those things, those places, those experiences, those songs, those people. Di ba meron ding mga taong nilalagay si Lord sa atin na magre-remind sa atin na pag tayo nawawala na, biglang ipapadala na naman ni Lord tong taong to sa'yo, magmi-meet na naman kayo face to face at doon ka naman marirevive o yung nakalimutan ko talaga si Jesus, salamat sa'yo, remind mo sa akin. Di ba? Ang galing ni Jesus, no? Hindi tayo minsan madadaan sa salita
Dadaanin niya tayo sa gawa. Oh. Sabi ko sa'yo, si Lord yung gumagawa eh. Hindi tayo eh, no? Yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. No, si Lord ang gumagawa. Huwag nating baliktarin yun. Okay? Yun yung Bible, turo ng Bible. Ano pa? Di na tayo. Sana. So, 32. They asked each other nung wala na si Jesus, "Were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and He opened the scriptures to us?" Kaya pala lumalagablab, umaapoy yung puso natin. Siya pala yung kausap natin for 2 and 45 minutes. 2 hours and 45 minutes. Siya pala yun. Si Jesus pala yun. Di natin na-recognize. So, they got up and returned at once to Jerusalem. Hindi na nila tinuloy ang kanilang dinner. Bumalik sila ulit sa Jerusalem where they found the 11. Wala na kasi si Judas. Hindi maganda yung nangyari sa kanya. Kinitil niya buhay niya. And those with them. So 11 and those with them. Marami pang disciples na iba. So 11 plus 400 disciples. Marami na. Marami na. Out of the 10,000s na pinakain, ito lang ang na-disciple. Yung iba kasi, ang punta, kain lang. Tapos alis na naman. Maraming ganong Kristiyano eh. Pag binibless, sisimba. Pag hindi, hindi na naman. Pag hindi Holy Week, hindi magsisimba yan. Pag Holy Week, sisimba na naman. Pag Christmas, magsisimba na naman. Aga-aga pa, magsisimbang gabi pa. Bakit? May pakay eh. Ginagamit si Lord. Okay. Sabi ko sa inyo, hindi mo kayang gamitin si Lord. Ikaw yung gagamitin ni Lord. Okay? So 33, they got up, returned, nag-report sila doon sa assembly ng mga disciples. 34, saying, "It is true. The Lord has risen, has appeared to Simon." Then the two told what had happened. Sinabi rin nila ang version nila. Yes, kausap namin siya on the way to Emmaus and how Jesus was recognized by them when He broke the bread. Mas nakilala namin siya nung nag-communion na kami. So, dito makikita mo, nung sinabi nila, di ba, lumalagablab yung ating apoy sa puso. Yung apoy sa puso natin. Yung puso natin umaapoy, parang ganun. So, ibig sabihin, when we cross path with Christ, growth happens. Minsan kasi nagnanamb na eh. Sa sobrang daming nating pinagdaanang mga masasakit na experiences, downfall, heartbreaks, sometimes hindi na tayo nag-grow. But when we cross path with Jesus, growth happens gradually. Kanina, grief is healed daily. And also, this time, growth happens gradual yon, gradual. Ang growth hindi nag-stop. So, we need the Word of God every day. The price of growth, sabi ni Scott, it's discomfort. Yun ang price ng growth. Gusto mong lumago ka, merong discomfort. You will thrive in chaos. And you should embrace the unknown. Parang limbo, di ba? Yung limbo. Saying no when it's easier to say yes. You learn to say no. Minsan, ang bilis natin mag-yes. Lalo na pag gusto nating gawin. These are the payments life demands in exchange for growth. Okay? Sometimes we have to say no. Kahit gustong-gusto na natin. Kasi mali. Okay? Ano pa? Growth is, don't be afraid of going slowly. Be afraid of standing still. Huwag ka matakot kung slow ang growth mo. Matakot ka kung hindi ka na nag-move forward. Yun yung nakakatakot. Also, sabi ni Rick Warren, becoming like Christ is a long, slow process of growth. Mahaba, slow process of growth. That's why, trust Jesus. Don't trust the process. Trust God who designed the process. He knows the way. He knows why it's long and it's slow. Don't trust the process. Kinokorek ko kayo. Trust Jesus who designed the process. Okay? So, ganun ang growth. Ganun ang growth.
Meron pa akong natutunan sa aking research. When we stop repenting, we stop growing. Kung hindi na tayo nagre-repent, alam nating mali yung ginawa natin. Hindi tayo mag-grow. When we stop repenting, we stop growing. And isa pa, the ultimate proof of life is growth. Ang pinaka-ultimate proof na ikaw ay buhay, ikaw ay lumalago. Pag hindi ka na lumalago, ay ikaw ay patay. Ang Kristiyano, buhay na tayo sa Panginoon eh. So, I doubt, no? Kung mag-stop pa tayo growing. No, we will continue to grow and become more like Jesus. And lastly, okay, dito sa nabasa natin, they got up immediately. They returned at once. Hindi na sila nagpa-late pa. Nasa kanila na yung good news eh. Pag nasa iyo na yung good news, ay hindi na pwedeng magpa-late pa, magpa-delay pa tayo sa mga hindi importanteng bagay. Patumpik-tumpik pa tayo. Alam na natin na buhay si Jesus, resurrected siya, ang kanyang presensya nasa atin. O, tingnan mo sila. They told other disciples, they shared that Jesus is alive, and they recognized Jesus when Jesus broke the bread. Hindi na sila nagpapigil. So we can learn from here that when we cross path with Jesus Christ, the gospel is heralded, para puro letter H. The gospel is proclaimed, heralded, or in Greek, it's kerox. Yun yung anak kong si Kerix. Ginawa ko lang Kerix, but kerox. Herald. Announcer of the good news. The gospel is heralded or shared powerfully. Bakit? Na-witness mo eh. Buhay. Hindi ka na natatakot kasi yung sinishare mo, totoo. Di ba? Na-experience mo eh. So, confident ka. Nagtataka nga ako eh, bakit pa tayo mahihiya mag-share kay Jesus kung buhay naman siya? At naranasan na natin sa sarili natin. Di ba? And mind you, when you share Jesus, it's not you. It's the power of the Spirit that makes you effective. Pero hindi lahat na nashiran mo mag-yes. Some will say no. Dami na ako niyan. Dami na akong rejection sa buhay. Buti na lang si Ma'am Sheila, hindi ako na-reject nung nag-propose ako. Dami na akong rejection sa buhay. So what? Basta ang goal ko, yun yung pinapagawa ni Jesus. Di ba? We should share the gospel. The good news. Pag sinabing good news, hindi mo sasabihin. So, ganun yon. We should share the gospel. Kaya nga sabi ng Psalm 103 verse 2 to 4, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Ang daming benefits sa buhay na dinala ni Jesus. Salvation, forgiveness, healing, strength, hope, peace, love. Ang daming benefits. Grace, mercy. Who forgives all your iniquity, all your sins. Forget not, He forgave your sins. Who heals your diseases. Who redeems your life from hell. Pit lang yung kanila, butas na malalim, pero hell yan. Who crowns you with the steadfast love and mercy. Ganun ka-beneficial si Jesus. Kaya hindi mo na kailangan gamitin si Jesus. Napaka-gracious niya sa iyo na pinaranas niya to sa atin na hindi naman tayo worthy. Don't forget all the benefits. That's why, nung natanggap mo ang gospel, ang paalala sa atin, ng isang taong to, hindi ko siya kilala, pero may sense yung sinabi niya. Sabi na, you know the truth and you have to pass it to others. You have been sent to bring nations to repentance. We'll talk more of repentance next week. So be here, the continuation of this resurrection story. No? Grabe. You know the truth and you have to pass it on. Parang yung theology na alam ko na may snake sa labas ng bahay. Kaya sasabihan ko si Ma'am Richelle, wag kang lumabas. May anaconda sa labas ng bahay.
So dapat sabihin mo kasi may mangyayari sa kanya pag di mo sinabi. Ganon din naman sa good news. Alam mong may good news. Alam mo, Lawrence, may free na namimigay ng free ano doon, katulad ng free facial mo. May free massage doon. Punta ka doon. Good news eh. So dapat sinasabi natin. Ano pa kung si Jesus ang good news? Di ba? And we should not forget all those benefits. Konti pa lang yun. Sinabi sa kaninang verse, no? So we should, at ito pa, ang gospel na ating binibring to many nations, na dinadala natin, yung good news na to, merong kasamang repentance. Ang dami ng corrupted na gospel ngayon na come as you are, sige lang, just go to church without changing yourself. God will just receive you. That's wrong. You have to repent. We have to repent. Kung mali tayo, we have to change our ways. Because the gospel we preach includes repentance. Hindi pwedeng, Lord, accept me as I am. Sabi mo, loving ka. Hindi pwede. We have to repent. The gospel we preach, the Jesus we preach, commands and demands repentance. Okay? So, ganun lang. Again, when we cross paths with Christ, anong mangyari? Our grief is healed daily. Our growth happens gradually. And the gospel is heralded powerfully. So that's how powerful Jesus is now within us. He is powerfully at work in your life and in my life. If we are His servants, we are the children of God. And so to all who wants to receive Jesus, that's the gospel for you. Grief is healed, growth happens, and the gospel will be heralded, will be preached to others. God bless you all. Ayan. Grabe. Ganda. Sobrang timely nitong gospel. Sobrang timely kasi mamaya ko ikikwento. Doon muna ako sa takeaways ko, no? So, grabe, no? Dati, ang pagkakaintindi ko kasi, normal process siya. Parang naghihirap ka because of loss of a loved one or you lost something, disappointment or whatnot, no? Pero isang naging malinaw sa akin na hindi mo pala siya kailangan pagdaanan mag-isa, no? And hindi lang pala dapat na may karamay ka, no? Yun, di ba, yung nakikiramay. Di ba mga gano'n, nakikiramay. Dapat pala, ang karamay mo talaga si Lord, no? Kasi, ang naging malinaw sa akin, nakakabulag ang grief. No? Sobrang siyang nakakabulag. Kasi matinding emosyon yun eh. Diba? So, kapag nangyayari yung mga ganung bagay, hindi lang na namatayan kundi talagang yun nga. Ang dami, diba? Ano yun? Loss, limbo, diba? Ang galing, no? Mga tinuturo sa atin ni Paz, ang dami. No? Not so obvious losses. Ang galing, ang galing. So, nakakabulag yung mga ganung bagay kasi kakainin ka talaga ng emosyon doon, no? Grabe yun na. Iba pa nga na ano pa, di ba? Yung nagkakaroon ng trauma, everything. No? So, mas dapat palang karamay at kaakbay mo si Lord during that times. Galing nung part na yon. Kasi doon nare-remind tayo na kailangan talaga parang yung ginawa niya doon sa yung ginawa niya doon sa dalawang disipulo, no? Na sinamahan niya no? Parang yun nakiramay siya dun sa dalawa, no? Kasi I believe it was not an ano yung tawag doon? Kumbaga it's an issue of the heart, no? Kasi tama ba, Pas? Yung dalawang yon naniniwala kay Jesus and everything na lahat na nagawa niya, pero hindi naniniwala na mare-resurrect siya. Tama, no? Yun, no? Tama, di ba? Di ba? Sa dami na nangyari, milagro na na-witness nila, pero yung pinakahuli pa,
no? Kaya din ano enumerate sa kanila ni Lord yung mga mangyayari na ang ending talaga nun yung cross. And mare-resurrect siya. 'Di ba? Kasi yun na lang yung hindi pinaniniwalaan, no? Kaya bagsa yung tuka ng dalawa 'di ba? Pero alam mo nakaka-bless lang din na hindi naman sikat yung dalawang yun 'Di ba hindi yun kasama sa 12 disciples. 'Di ba? Kasama siya doon sa 400 kung sino man yung mga yun. Pero sa dami ng pwedeng samahan ni Lord, yung dalawa. 'Di ba? Daming dumaan na dun pero yung dalawang disciples, yung sinamahan niya. Ang galing. Ang galing talaga ng part na yun, no? Na ibig sabihin, sa moment na nadadown ka, wala mong pinipili si Lord. Kahit sino ka, kasi akala mo, parang di ko deserve, no? Na lumapit sa kanya, kailangan maging perfect muna ako bago ako diba? Hindi. Kahit kanino, lumalapit siya, no? So, nabe-bless ako doon. Tsaka doon sa na tama yung first truth, no? Grief is healed daily. No? Tama talaga Kasi nga, parang yung pagkausap nila kay Lord, 'di ba? Nakakatuwa kasi alam naman na ni Lord kung ano yung kung ano yung iniisip nila, nararamdaman nila. 'Di ba? Laging ganun si Lord All-knowing nga siya. Alam niya naman pero bakit siya lagi nagtatanong? 'Di ba nga? Kasi gusto niya manggaling sa'yo. No? Parang lang yun pag may hinihiling ka, hindi pwedeng alam naman ni Lord yung mga hinihiling. Hindi, sabihin mo pa rin. I-request mo pa din. Specifically na may gusto mo. 'Di ba? I-request mo pa din. No? So, ang ganda, dalawa yung nakita ko doon past. So, number 1, alam na nila kung ano alam na ni Lord, ni Jesus, kung ano yung mga pinagdadaanan nila, kung ba't sila malungkot and everything, no? And ang pinakamaganda doon, alam din ni Jesus kung ano yung hindi pa nila alam. Ang ganda ng part na yun So, alam na ni Lord yung pinagdadaanan nila at iniisip nila, pero alam din ni Jesus kung ano yung hindi pa nila nalalaman. Ano ba yung hindi nila nalalaman? Wala silang rason para maging malungkot. Di ba? Ang galing, no? Pero then again, no? Na kahit nakikiride si Jesus dun sa conversation nila, no? Na mag-open up sila. Kahit alam ni Jesus yung heart nila, there's still value na sinabi nila yun kay Jesus. 'Di ba? Yun talaga yun. Kaya nga if you're blessed with mouth to speak, yung iba hindi makapagsalita Sabihin mo. Kaya nga maganda nandito ka sa Zoom Kaya nga maganda nagsishare ka din, 'di ba? Para there's value in saying it to Jesus. You're not saying it to us. You're saying it to Jesus. 'Di ba? Ang galing nung Ginagdag ako. Yes po. Value. Kaya nga, there is value in sharing your heart Yun. to Jesus. To Jesus, the right person. Pwede kang mag-pour out ng kahit ano. He is the right person. But still, we cannot see Him. You have to pour out to the right person na dito sa lupa. Because there is value in every word you speak, ang bawat kabigatan na nilalabas mo, gumagaan na Yung paglabas mo pa lang 50% ng problema mo natanggal. Awareness of your problem is 50% solved na pag aware ka. Nandiyan pa si Jesus nakinig. Yun. And Jesus uses people para mag-pour out ka. There is value in sharing your heart to the right person. If you cannot find the right person, you have Jesus Christ. He will not chismis you. Yeah. Kaya nga doon rin papasok yun. True faith is blind faith Diba? Kaya gustong-gusto ni Lord na malaman niya pa rin. Kahit alam niya na, gusto niya malaman niya directly sa'yo. Manggaling, no? Kung ano yung mga kailangan mo. So, yun yung question Na can we believe without seeing with our own eyes? Diba? Yes! We can believe and must believe. Diba? Lalong-lalo na may eyewitness testimony ng ibang tao. Diba? Ayaw mo kasi nung gusto mo ikaw mismo
No, pero you must believe first, di ba? Yung isa see is to believe. Tayo believe it first, then you will see it. Di ba? Galing, no? So, number 2, yung growth happens gradually. Tama talaga eh. Progressive transformation, no? Sabi nga, hindi naman tayo magiging perfect talaga. No, hindi porket Kristiyano ka, perfect ka na. No, yung parang yung iba baka na naki-question, di ba Christian ka? Ba't ka ganun? Ba't ka ganyan? Ba't ka... Diba? Pero progressive transformation na nakikita yan in the small things. Halimbawa, nagbumura ka dati, ngayon hindi na. Di ba? Yung mga ganon. Dati ganito ah. So, may mga bagay kang binabago. Pinapalitan. Di ba? Dati, nagwa 1, 2, 3 ka sa jeep. Magbabayad ka na. Yung mga ganon. Di ba? So, progressive transformation. So, may mga binabago ka sa pamamaraan mo. Di ba? Yun. Di ba? So, ang galing, no? Na merong mga iba, hindi naman sa hindi naniniwala eh. Mabagal lang. Di ba? You're slow of heart to believe. Di ba? Kaya nga sabi ni Jesus di ba? Yung pinagsabihan niya, di ba? Na ang problem do sa paniniwala nila is more of the heart, not in the head. Di ba? Kasi nga, ang akala, usually, di ba, yung parang mindset. Kung talo ka na sa isip mo, talo ka na talaga, di ba? Pero, hindi talaga siya issue ng mindset, but it's an issue of the heart. No? So, ang ganda din doon, ang ganda nung na-reveal sa akin yun. So, syempre, sa negosyo, no, mindset lagi. Mindset, di ba? Ganda nun, no? And, ang ganda nung huling sinabi ni Paz. Ano yung huling sinabi mo? Becoming like Christ. A long, slow process of growth. Ito nga, isi-share ko. May gusto ba mag-share? Hindi yan. I-share ako. I don't know na kung napansin nyo to or dumaan to sa feed nyo recently. Di ba nag-April Fools? Ayan, no Monday. Yan. So, very recent lang talaga to. Merong isang business or influencer na talaga nag-ingay ngayon sa social media dahil sa ginawa nila. No, parang nag-post sila ng April Fools. April Fools. Kung magpapatato ka nung brand namin sa noo mo, bibigyan ka namin ng 100k. So, I don't know if nakita nyo yon, pero sikat siya ngayon, no? So, ang ending, may gumawa, no? So, may gumawa. So, ang ending nun, nag-post itong si business or influencer, no? Itago na lang natin sa pangalan Takoyaki. Nag-post siya na hindi totoo, April Fool. So, parang reading comprehension, something. Ayan. So, sana matuto tayo sa ganun. Siyempre, dami niya basher. Kasi ganito, ganyan, pak, ganun, no? Tapos, ayun na nga. Ending, hindi matapos yung araw kasi na-headline na siya. Mapa-GMA, mapa-ABS, lahat. Na-headline siya no? Dinilit niya na. Dinilit niya yon. Tapos, pinuntahan niya at binigyan niya na talaga ng 100. So, ngayon, nakita ko lang, kanina lang, nakita ko na meron na naman siyang video na ine-explain niya or ni-reveal niya na marketing stunt lang daw talaga yun. No, na fake yung April Fools. Alam mo, nakakaasar lang yung ganun. Kasi, well, syempre, number 1, hindi siya ethical. No, exploitation yun 'di ba? So, kahit marketing stunt yun, para lang makakuha ka ng engagement, no? Sa mundo na ngayon ng mga puro bilangan ng likes, ng followers, no? Grabe. Tsaka, parang minamanipula niya yung social media na naging good guy siya bigla. Diba? Na una, mali talaga yung ginawa niya. No? So, lalo-lalo na ngayon, diba? Kasi, grabe yung engagement talaga nung business niya, no? So, parang doon mo nakita na mas pinrioritize niya yung social media engagement niya, no? At yung mga importante sa business niya or sa success niya. 'Di ba? Grabe. Kaya para doon sa mga nanonood dito na
lalo na sa mga nagnenego. Grabe, values and ethics, no? Sobrang risky nung ginawa niya. Kasi, well, kung on other perspective, kung neutral, oo, nakakuha ka talaga ng maraming engagement, di ba? A lot of attention. Pero, ang nakakatakot kasi doon, paano pag nakita at ginaya yun ng iba? Kasi gano'n naman sa business eh. Ay, effective yung ginawa. Gawin ko rin nga yun. Di ba? Even yung mga entrepreneurs na nagsisimula pa lang, baka tingnan pa nila yun as an inspiration. No? At willing pang, alam mo yun, you play with fire to get visibility. Nako, tawagin mo na akong KJ, pero hindi dapat ganun umakto mga negosyante, no? At mag-execute ng publicity. Kasi 'di ba may kasabihan na ano eh, bad publicity still publicity. Ay, hindi talaga. Hindi mo pass ang pagiging negosyante or pagiging entrepreneur para maging ganun, no? Or to play with fire. No? Pwede kang maging ambisyoso, pwede kang maging mapaglaro, no? Innovative, but never at the expense of a human being's, alam mo yun? Humiliation, even if it's a marketing stunt. 'Di ba? Nakakatakot kasi lalo na yung nagpatato. Number 1, yung tattoo permanente yun kahit man naman patanggal mo yun eh. 'Di ba? Tapos naging part pa siya. Ewan ko kung totoo na marketing stunt lang talaga yun, no? Dahil doon sa anak niya may Down syndrome na sobrang desperado siyang kumita ng pera. But then again, no? Yung, ewan ko, yung movement ngayon ng Filipino consumers, grabe, kakaiba na talaga eh. Majority, ang daming daming pumalakpak dun. At nakaka-worry yun. Kaya, it's my prayer also, no, that many entrepreneurs, wag niyong tangkilikin, wag niyong gayahin yung ganong execution. No? Grabe. I know some of you will disagree sa pananaw ko. No, baka may mga young marketers dito na mga nanonood. Pero, grabe, thanks to that video, it really reminded, and even in our gospel sharing, di ba? Again, grabe, hindi man tayo perfecto, but we'd rather wait years to get millions of following than to compromise our values and character in the price of getting there. 'Di ba? Grabe 'yun, no? Kaya nako, fraud talaga. Ako na nagsasabi. Yung ginagawa niya, no? Kaya yung gospel, grabe. Sobrang tamang-tama 'yun, no? Kaya grabe talaga. And ang ganda rin no, yung nakasanayan nating concept, trust the process, no? So, sabi nga, don't trust the process. Trust God who designed the process. 'Di ba? Galing. Ayun, dami ko shinare, 'di ba? Ayan, sino gusto mag-share? Ayun. Anong tumatak sa'yo or may gusto kayo pagpasalamat? Go. Sina? Wala? Ayan. Sige po, ako na lang, GL. Sige. Tawagin ko sana si Rose. Hindi, joke lang. Ayan, Pastor, thank you so much. Sobrang thank you po. Sa akin po siguro yung yung take away sa akin. Ang dami ko realization, Pastor. Number 1, sobrang powerful talaga si Lord. Pinakita niya na, nag-resurrect na siya, nag-arise na siya, pero pinakita niya pa doon sa taong hindi naniwala sa kanya. So, binavalidate din talaga ni Lord na buhay ako, na nabuhay talaga si Lord sa atin. Nakaka-amaze, kita ko dun, Pastor, habang kinikwento mo kung paano ka-powerful talaga si Lord. Na totoo talaga, Pastor, minsan hindi natin nakikita, kundi mas nararamdaman talaga natin. And at the end of the day, mas masasabi ang galing ni Lord. 'Di ba? Yung na-appreciate mo na ang galing kumilos nga talaga si Lord, no? That's one thing. Pero in the other side, sobrang powerful si Lord, Pastor. Pero malaki din talaga yung calling natin. Number 1, calling na hindi lang dapat mag-stagnant. Parang calling na dapat talaga nag-grow tayo.
calling, isa yun sa mga calling natin, Pastor, na yun nga, aside dun sa meron talaga tayong responsibility na i-share talaga yung salita ng Panginoon, no? Na ihatid talaga yung magandang balita na hindi lang dapat tayo yung nakakaalam nun kasi yun naman yung gusto ni Lord nung nag-ascend siya sa heaven na preach the word of God, ipamalita talaga natin yung salita ng Panginoon. And also, along the way, Pastor, talaga dapat nag-grow talaga tayo. Ang galing, Pastor, nung sinabi nyo na, normally ako kasi believer ako na trust the process, no, which is hindi pala. Dapat trust God dahil si Lord yun, sa kanya yung process, siya gumagawa ng process. So sabi ko kanina, ang galing, napakasimple lang, pero nakita ko yung pagiging self-centered ng tao na pag sinasabi niya trust the process, which is dapat talaga trust God dahil yung proseso na dadaanan talaga natin is si Lord talaga yun. And also, Pastor, yung kay Rox, again, Pastor, Jello, balikan ko lang, yan dapat talaga yung grupo ko, di ba? Dati ko pa nasabi, kay Rox o kay Russo, Pastor. Kasi parang yung, may dinadala ka, may parang yung may ganun, Pastor, no? And yun yung naging ko, Pastor, ngayon na hindi pa dapat tayo makampante, kundi every time may ma-opportunity talaga to share the word of God, i-share mo talaga. So, thank you po and God bless. Galing. Praise the Lord. Gusto ko yung sinabi ni Pas doon, yung theology nung sa ahas. Nakita ko na yun, share sa atin ni Gemray, di ba? Galing nun. No? Doon sa mga hindi pa nakakaalam, may research. Share natin, no? So, pagkakaalala ko doon sa kwento, kunyari, si J. Mark. So, nasa bahay tayo. Party tayo magkakasama, di ba? Si J. Mark lumabas. No? Lumabas nung bahay. No? Kasi, ito yung kwento para sinasabi mo, bakit ko ba i-share? Di ba? Wala namang mawawala kung hindi ko i-share eh. Di ba? Parang ano lang yan eh. Yung naniniwala ka sa mga pamahiin and everything, di ba? Sabi mo, wala namang mawawala. So, ganun din dito, no? So, si J. Mark lumabas ng bahay. Nakita niya may ahas. Nakita niya may ahas. Ay, may ahas. Balik siya sa loob. Nakita niya, iniwasan niya, no? Tapos, dumating si Michelle. No? Si Michelle. Nakita ni J. Mark si Michelle lumabas ng bahay din. No? Doon din sa bakuran. Wala siyang ginawa. Ay, lumabas si Michelle. Paglabas si Michelle, nakita na ni Michelle lumabas si J. Mark. Paglabas niya, nakagat siya nung ahas. Pagbalik niya doon sa bahay, J. Mark, ba't di mo sinabi, magaling ka sa labas? Ba't di mo sinabi may ahas? Diba? Ba't ko i-share? Diba? So, alam mo yon, ganun din yun. Ganun din yun pag di mo sinishare yung good news, no? Or yung gospel. Grabe yun. Ayan, anyway, sino ba gusto mag-share? Meron pa? Isa pa, wait lang. Yes. Si Rose. Sige, Si Rose. Yung trust God who designed the process, may concrete example pa kung binigay niyan kung naalala nyo. Parang ganito yan. Teacher natin si Lawrence. Binigyan niya tayo ng napakahirap na exam. But we need to trust Lawrence who made the exam. Kasi alam natin, may plano siya bakit niya ginawa yung mahirap na exam. Kasi alam niya, doon tayo mahina. So, hindi natin pwedeng sabihin, trust the exam. Tama. Hindi. Trust the teacher, si Lawrence, Yes. because he knows anong makakabuti sa atin kahit mahirap yung exam. Yan Tama. Galing nun, Pas, di ba? Kaya nga, di ba naalala mo nun, balikan mo yung mga panahon. May naaalala kang terror na teacher or prof. Diba? Pag naalala, uy, mahirap to magpa-exam eh. Tama talaga eh. Galing, no? Ayan. Next. Ayan, hello po. Thank you, Lord. Thank you, Pastor. Very timely talaga to. Shout out yung papa ko. Nandito yung papa ko. Pinapasok ko sa Zoom kanina, nasa live 2 eh. Nakikinig siya. Ayan. Hello po. Hi. Hindi ko alam kung marunong mag-open cam yan. Nasa taas eh, pa. Ayan, thank you, Lord. Grabe. Yung... Pa? Pindutin mo yung open video. Mag-share daw siya. Pa, naka-live tayo.
Nagsalita na siya. Puntahan mo muna. Tulungan mo. Ako muna mag-share, Papa. Ay, hindi ako mag-share. Nag-aaral ako. Ayaw ko mag-share muna. Hindi pa ako handa. Hindi pa daw siya ready. Saglit lang po. Ito oh. Ito, Papa, yung ibubuksan mo. Ayan. Oh, yan. Tapos dito ka magsalita. Ayan. Oh, pwede ka naman. Hello po. Magandang gabi po. Pumasok po ako sa Anton. Tropa na lang o ano, kung sino mga pastor dyan, mga sisters. Naki-join na lang din ako. Nakinig ako kanina at yung mula pagbukas. Kanina sa FB. Tapos nagulat ako pala. Andito pala yung anak ko. Tapos sabi ko, paano ba ito magpasok? Yun nga. As nakinig din ako kahit paano, medyo, ano tawag to, maganda yung napag-usapan. Apo. Maganda po. Pero, hindi muna ako mag-share kasi hindi pa ako handa. Pasensya na po. Okay. Salamat po. Okay po. Baka maiyak daw po siya kasi sa kanya ako nagmana eh. Tsari! Papa, nakapindutin mo yung manos mo. Sige, go ahead, Rose. Ikaw na. Salita pa siya. Nagsasalita po siya kaso nakamute na siya. Umakyat na po siya eh. Ayan. Pinindit ko ulit. Share pa daw po siya. Hindi muna ako makakapag-share kasi parang yung kanina na pag-usapan kasi parang talagang sapul na po sa akin kanina po yun. Hindi pa ako handa na mag-share kasi ang tawag to first time. Baka umiyak pa ako. Sorry po. Okay lang po. Wala pong problema. Apo. Thank you po. God bless. Salamat po. God bless din po. God bless po. Okay, go Rose. Ayan. Ang kulit ng papa ko manang-mana sa akin. Ayan. Grabe, sobrang timely talaga siya, Pas. Talagang nabibless ako kanina kasi nagulat din si Papa na nandito na ako. Kasi nung kanina nasa FB Live po ako, nasa biyahe po ako noon. Tapos yung tinatag ko, sinesend ko sa kanila yung Zoom link, yung FB Live. Kaya, ayan, pumasok siya, no? Parang medyo, galing pa tong biyahe kasi may nagpa-drive sa Calatagan. Doon, yung tumatakbo sa akin kanina, yung sa grief din, no? Na, syempre, marami po talagang dumadaan sa buhay natin talaga na darating, kasi tao po tayo na talagang darating, tsaka dadaan po yun sa buhay natin. And, hindi po talaga natin siya malalampasan ng tayo lang. Hindi natin siya malalampasan na yung sa sarili lang po natin. Kaya, kailangan po talaga natin si Jesus para mas mabilis natin tayong mag-heal, para mas mabilis po natin ma-accept na, alam mo yung mas magaan mong madadala kapag kasama si Lord sa buhay na. Yun po yung nakaka-bless din kasi hindi alam kong hindi nagkataon na nakapasok ang Papa dito. Na nakakapanood ang Papa. Si Lord talaga yung may gawa mo. And yun din po yung sa growth po, no, na dapat talaga kahit unti-unti mong nababago, nagiging Christ-like, na kagaya nga nung sinabi ni J.L. Lawrence, yung pagbumura, nababawasan mo na, nawawala na unti-unti, at least may progress po. Kaysa yung wala talaga. And nakaka-bless din dun sa part na yung nasi-share mo si Jesus sa iba, nasi-share mo si Lord sa iba. Kasi minsan sa work namin, kapag may mga gumugulo lang din sa utak ko, pero still nasi-share, nakakapag-usap kami sa clinic about Lord, about God. And yung nakaka-bless din po, no, ma-share ko lang din. Yung kapatid ko kasi, na-sharean ko din nung gospel nung nakaraan, na yung tungkol sa, yung mababaw lang, kasi hindi naman po ako ganun din kagaling, na parang, sa mga na-experience ko lang din po, sa mga nararamdaman ko,
na-share ko yun sa kanila. Yung na-share ko sa kanya yung tungkol dun sa, yung pag, narinig ko lang po yun dun sa, nung nag-church ako, yung kapag nag-curse ka sa, pag may mga masama kang sinasabi sa isang tao, parang yung blessing nabablock. Kapag nagmumura ka, nagbablock yung mga blessings, kaya dapat parang iniiwasan yun. Tapos kapag may mga problema, pray lang, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Nag-chat siya sa akin kagabi, yung kapatid kong may anak na, yung pangatlo, na sabi niya, nakaka-bless kasi sabi niya, ate tama ka ano. Sabi niya nang ganun, sabi ko, parang natuwa lang po ako kasi yung, hindi kasi kami ganun eh. Hindi kami ganun na nag-uusap kami about God, ganyan. Kasi, dati parang wala talagang Lord sa namin, sa family, dito sa ganyan. Kaya natutuwa ako kasi sabi niya, totoo pala ate, parang ang gaan, no? Parang pag sinusurrender mo kay Lord, kapag yung hindi ka na, feeling niya daw bumait siya kasi hindi na, iniiwasan niya yung mga pagmumura. Kasi sabi ko, blessing blocker yun, ayaw ni Lord ng gano'n, na parang, alam mo naman yung tama, alam mo yung tama at mali, pero still, ginagawa mo yung mali. Na, parang gano'n, tapos mga share lang, tapos pinapasok ko si Lord talaga. Nakaka-bless kasi, nag-share sa akin yung kapatid ko ng gano'n, nagti-thank you siya na kahit di daw siya nakakapag-share. Wala kasi silang wifi kahit gusto niyang umattend dito, nasa tricycle kasi sila. Pero magsasama-sama din kami soon. Ayan. Gano'n. Yun po nakaka-bless kasi, sabi kasi medyo mahirap sa family talaga si Lord eh. Pero, thank you Lord kasi syempre, ito, nandito yung papa ko, praise God. Nandito, di ba, nakakapasok, nakikinig-kinig yan siya, ganyan. Yun po, nakaka-bless lang po. Thank you po. Naiyak na ako, kaya ayaw mag-share ng papa ko, mana to sa akin eh. Hello, te. Hello, te. Masasabi ko, marinig ba dyan? Yes po, rinig. Opo, papa. Ikaw ate, ikaw ang tulay sa mga kapatid mo na ganyan yan sila kasi sa totoo lang, mula noon hindi ko sila nakikita yung nagsisimba o kung saan nagpupunta na ako, nakikita mo naman, umidad na lang ako, 54, pero nakita mo naman yung aking mga blessed na mga driving, hindi naman ako nawawala sa blessed na mga ni Lord na bago ko umalis o bago ko sumakay ng sasakyan o tricycle o four wheels, nandyan ako, humahawak ako sa yung aking paniniwala na ito may cross sa harapan ko. Lagi naman ako nandyan. Pero sa mga kapatid mo, ikaw ang magiging tulay na para sila pumasok na ganyan sistema. Naintindihan mo ako, te? Yes. Opo. Tama. Tama. Nakaka-bless din kasi sobrang proud ako sa papa ko kasi sabi ko sa kanya, magkausap kami nung last time. Papa, sobrang proud ako sa'yo. Sabi niya, bakit? Kasi Papa, nagti-thank you Lord ka na. Parang dati hindi kita naririnig mag-thank you Lord eh. Sabi niya, ginagaya kita eh. Nagti-thank you. Sabi niya sa akin nakaraan. Galing. Praise the Lord, no? Thank you po. Ganda, no? Galing no, ang galing no. Nakaka-bless no. Sino na-bless no? Bali, yan si Ate Rosme. Siya ang magiging tulay sa mga kapatid niya na naging pumasok sa mga ganyan na sistema. Kasi yan na nga yan, hindi ko nakitang pumasok ng simbahan, pumasok ng kung saan-saan. Yan si Ate Rosme ang magsasabi sa kanya. Siya ang magiging tulay na para ang mga kapatid niya at pumasok na magandang sistema. Opo, thank you Lord po. Hindi ko pala na-share past, no, GL Lawrence, JM, yung mga kapatid ko po, dun sa 13, kasi may nag-church po kami nung last time doon, bina-Bible study po sila nung pastor doon. Kaya nakakatuwa po, nakaka-bless na may ganun din po, no, na parang pumunta doon nung Saturday nakaraan po, nag-Bible study sa bahay nila. Kaya nakakatuwa po. Ayun po, thank you Lord po. Kahit na maraming problem, sobrang magaan pa rin sa pakiramdam. Kaya, ayun po, bilang syempre ate ng pamilya, kailangan talaga kasi gusto ko ma-share din sa kanila yung nararamdaman ko na iba kapag kasama si Lord sa buhay mo, kahit wala kang kahit na diba?
si Lord lang parang sobrang blessing na eh. Ayun po, thank you. Yan nga sinasabi ko, te, ikaw ang magiging tulay sa mga kapatid doon na pumasok sa ganyan sistema na pumasok kay Lord. Ikaw ang tulay. Alright. Mm. Galing na, no? Yan ang ate na dapat, yan si ate ang magiging tulay para sa mga kapatid niya. Tama. Para tumama ang landas Yun. Tama. na hindi magkamali ng landas. Yes. Grabe, no? Dumiretso ang landas, hindi tabi-tabingi. Tama, tama. Na-pressure po ako. Galing. Thank you so much for sharing, no, Rose and Sir Francisco, no? So, nakaka-bless, no? Yes, sir. Yan, Opo, yan opo. talagang, Opo. ano, yan talagang goals, no? Ma-share mo, ma-invite mo din yung mga family mo, no? So, actually, isa yan sa mga pinakamahirap, no? Pero mo, no? So, that's progress, no? So, that's progress. Ang galing, no? And masingit ko lang din, no? Na parang yung sa gospel na shinare kanina, na nakakatuwa kasi madaming paraan para makita natin si Lord. Or maybe, nasa harap na natin siya. Maaring naglalakad na rin siya, no? Kasama natin. Or kasama na natin siya kumain, katulad ng 2 disipulo kanina. Yet, hindi mo pa rin siya makilala. No? Kaya yun yung importansya na may mga ganito eh. May mga ganitong samahan, may mga ganitong gathering, 'di ba? Na magiging tulay. Na bukod sa pinatawid ka na nung nag-imbita sa'yo dito, 'di ba? Diretsuhin mo naman. Yeah. So that's the first step eh, na tumulay ka na, dumiretso ka na. 'Di ba? So ang galing niya, no? So again, napakaganda, no? Kasi again, i-reveal niya naman yun sa'yo eh. Kaya yun yung importansya na we always pray that God would open our eyes to see Jesus as He is. No? As being with us all the time. Grabe, no? Ayan. Opo. Thank you, Lord. Yan si Ate Ming ang magiging tulay sa mga kapatid niya na parang tumama ang landas o dumiretso na hindi tabi-tabingi ang lakad. Agree. Dapat dumiretso. Ayun. Sino pa mag-share? Good evening po. Magandang gabi po. Hello. Okay, gabi ulit. Thank you po, Pas. Actually, late na po akong pumasok. Doon na po ako sa part yung about sa growth. Pero based po sa mga na-share po nila kanina is yung about po sa grief, which is mismo sa sarili ko po is na naranasan ko po. Kaya yung time po na nagsimula ako yung nagsimula po ako dito is parang tamang oras din po kasi nung nawalan po ako ng anak, which is that's February 23, at saka nakawan naman ako noon kay GL, tapos pinasat ako ng GL kay pastor ng one-on-one by March 12 yun, which is still grieving pa talaga ako noong time na yun. So, at saka knowing na hindi din yun yung first na nawalan ako. Kasi way back 2019, yun yung first time na nawalan ako ng anak. So, parang twice na nangyari sa akin. Hindi mo talaga malalaman kung anong rason. Kaya minsan ay iisip mo na bakit ba nangyayari sa buhay mo to? Deserving ba ako nito? Yung parang marami katanong ba na hindi mo alam kung ano ang sagot. Kaya minsan maiisip ko talaga na andyan ba talaga si Lord? May ano ba talaga yung plano niya para sa buhay ko. Kaya nga sabi ko nun kay GL na iniisip ko na lang na hindi naman siguro binibigay ni Lord sa'yo yung trial or yung pinagdadaanan mo ngayon kung alam niya hindi mo kakayanin. Yun rin po. So, parang iniisip ko na lang na kung magstay ko dito, kung ilalagay ko, kung hindi ako magmo-move on, feel ko wala din namang mangyayari.
So, kaya acceptance na lang talaga po. Tapos, looking on the positive side po ba? Yes po, yes. Yun po, yun din po yung trust the process nga po talaga. I mean, ano ba yun? Yung parang i-accept na lang, tapos tatanggapin mo na lang kung ano yung mangyayari. Huwag mo na lang isipin ba, kasi hindi mo naman talaga alam kung anong plano nila para sa iyo, diba? Tapos yung time talaga po na after nag one-on-one kami ni Paz, yung tinanggap ko na talaga si Lord, super ano po siya, super overwhelming kasi ang gaan po talaga. Masasabi ko po talaga na iba yung pakiramdam ko before, after nung na one-on-one kami. Kasi maliliit na bagay talaga, ma-appreciate mo na. Alam mong nandyan siya sa tabi mo, alam mong tinutulungan ka niya. Kasi yung approach mo sa ibang tao is nababago mo na. Kaya nga yung sabi ni Miss Rose din na about sa sister niya, na sinabihan siya ng sister niya na Rose, tama ka, no? Ganun. Kasi nga, I agree po talaga na within sa family, mahirap, parang hindi din kasi kami family-oriented na about sa God. Pero may sister ako na member siya ng Youth for Christ until Couples for Christ, which is, nai-invite nila ako before. Kaya nga diba, sabi ni JL na may tao nang nag-i-invite sa'yo, pero parang hindi mo pa rin tinatanggap. Nandun na ako sa grupo na yon, nakikinig na ako sa mga message nila, pero parang hanggang dun lang. Parang after is wala na din sa isipan ko. So parang nasabi ko talaga na during nung time na yon, hindi ko pa rin talaga siguro tanggap si Lord. Kasi hindi pa rin nagsisync talaga sa akin yung mga message na nadidinig ko during sa nila, yung gathering po nila. Kaya masasabi mo talaga na super power po talaga kapag matatanggap mo na si Lord. Na nawalan man po ako ng 2 anak, pero alam ko, yung binibigay ko na lang, binubuhos ko na lang yung lahat ng attention po sa anak ko ngayon, saka sa pamilya ko ngayon. At saka recently nga din po, share ko lang po, dumating po kasi yung sister ko, galing sa Thailand. Tapos mga 1 month lang sila dito. Nagkaroon po sila ng hindi pagkakaintindihan ng mother ko. Parang pangit po kasi na babiyahe siya ulit, na ganun yung sitwasyon nila. Tapos knowing na matagal ng panahon bago sila babalik dito. So parang kung maging okay man sila, parang hindi nila nailabas ba kung ano man yung kinikimkim nila. Kaya sabi ko talaga, hindi pwede ganito ang mangyayari. So, kinausap ko na lang talaga yung mother ko. Parang hinintay ko pa yung tamang oras na medyo ma-relax muna siya. Kasi alam ko nga, kung kakausapin ko yung mother ko, iiyak at iiyak talaga siya. To the point na wala siyang masasabi. So, nung time na kinakausap ko siya, hinahag ko na lang siya, niyayakap ko na lang siya. Tapos, ayaw kong mangyari na yung tatawagin ko yung ate ko na siya ang lalapit sa amin. Hinihintay ko talaga, sabi ko talaga, thank you Lord. Hinihintay ko talaga yung time na siya yung kusang pumasok. Siya yung kusang lumapit. And thankfully Lord, lumapit talaga siya. Na hindi ko sinasabihan, na wala akong tinawag na kahit sino para tawagin siya. Yung siya talaga yung lumapit ko talaga. Tapos after nun, parang sinunyasan ko na lang siya na kausapin yung mama namin, i-hug niya, kasi nga hindi na nga nagsasalita yung mama ko kasi umiiyak niya. Kasi yung tinanong ko rin yung sister ko, aminado mo ka ba na ikaw ang nagkamali sa nangyari?
ano ba ang plano mo? Ano ba ang plano mo? Yung plano niya is parang, it is what it is. Yung parang ganun. So parang yun, hindi ako satisfied na yun lang ang mangyayari. Kaya ginawa ko talaga yung paraan na bago sila bumiyahe ulit, mag-okay sila. Kasi nga, yung minsan na kasi sila nagkikita. Kaya thankful talaga ako kay Lord kasi at least okay na sila ngayon. Yung mama ko is parang balik na siya sa dati, yung lively, nakakausap mo na, hindi na siya na parating nag-stay sa loob ng kwarto. So parang, as in, it's nandyan talaga, if alam mo na nandyan si Lord, tutulungan at tutulungan talaga tayo ni Lord. Yun po, maraming salamat. Answered prayer, no? Thank you, Lord. Yes po, answered prayer po talaga. Talagang buhay ang Diyos. Amen. Amen. May gusto pa ba mag-share? Ana? So, let's proceed to our communion. Pastor Ralph. Okay, so let's have our communion, and paalala lang, no, sa communion natin, we have to be prepared in our spirits. Ibig sabihin, we have to ask God for forgiveness, no? Humingi tayo ng forgiveness kasi hindi pwedeng we take the communion, we partake the bread and the juice na hindi tayo handa. Kasi pag hindi tayo handa na nagko-communion lang tayo, three things could happen according to Apostle Paul. Tayo'y manghihina, tayo'y magkakasakit, or worse, tayo'y mamamatay. So, kailangan we examine ourselves, we let God examine our lives kung meron pang mga mali or may mga kasalanan pa tayong tinatago sa ating mga puso. Then, ito yung time na mag-repent tayo. So, I will lead you with a prayer. As we pray, sundan nyo lang ako and we will pray to God for repentance. Manalangin po tayong lahat. Panginoong Jesus, salamat po sa salita mo na aming natanggap tonight, sa mga sharings na nakaka-bless, nag-remind sa amin na ikaw ang Diyos na nakikinig sa bawat hinaing, sa bawat dalangin ng iyong mga anak. At promise mo yon sa Bible na papakinggan mo lang ang prayers ng mga taong tumanggap sa iyo, ng mga taong naniwala na sa iyo. And so ito, na sa mga sharing, nakita namin that you answered the prayers of Rose, the prayers of Ma'am Michelle, and the prayers of everyone here at sa mga nag-join sa amin sa Zoom and sa FB Live, na that's the proof na pag anak na kami ng Panginoon, dahil naniwala na kami kay Jesus Christ, kami ay ligtas na, kami ay iniingatan mo, at kami ay dinidinig mo sa aming mga panalangin. Even yung mga prayers na hindi namin sinasabi, ay sinasagot mo na. And thank you, Lord. We praise you. Also, tonight, we ask for forgiveness. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan para kami po ay maging worthy in partaking the bread and the cup as symbols of your body and your blood. Thank you, Jesus. This we pray. Amen and amen. Now, on the night when Jesus was betrayed, he took the bread, he broke it, and gave it to his disciples. And after breaking the bread, he said, "This bread is my body broken for you. Do this or eat this in remembrance of me." Lahat po tayo mag-partake ng bread kung meron po kayo. In the same manner, he took the cup. Jesus took the cup, gave thanks to the Father, and said, "This cup is the new covenant in my blood. Whenever you drink this cup, you remember me." So let's partake the cup together. Tayo manalangin ulit. Panginoon, salamat po sa katawan mo na inalay sa cross, sa dugo na binuhos mo para kami linisin mo sa aming mga kasalanan. Salamat because of your broken body
we are made whole. Because of your wounds, we are healed. Salamat, Jesus Christ. Salamat, Ama, na pinadala mo ang iyong anak para kami iligtas. Ngayon, ang aming faith ay nasa Kanya, and we recognize that your presence is now in us. Ang presensya mo ay nasa amin na because of the Holy Spirit living in our lives. Sinasamahan kami, kino-comfort kami, binibigyan kami ng wisdom, tinutulungan kami sa lahat ng seasons of life. And thank you, God, for the message this evening. Lord, I now pronounce the benediction to be poured out to your children at sa lahat na nandito sa Zoom, sa FB Live, at sa lahat pang manonood nito. I pray that you bless them. You continue to be gracious upon them, O God. Father, let your face shine on your children, and the grace of Jesus Christ embrace every one of us. Patatagin pa tayo sa lahat ng challenges sa buhay. And the Holy Spirit will make our lives fruitful, and that we continue to bear much fruit. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. God bless you all. Amen and amen. Thank you. Picture mo na. Thank you po. May follow-up session kay Rose. Ganun din si Michelle. Kay Ma'am Sheila. Used to chat na lang siya kayo. Ang tama mo, Michelle. Thank you, Pastor. Thank you, Lelo. Thank you po. Thank you po sa lahat. Good evening Bless you, po. Lord. Pastor Francisco, welcome. Michelle and Rose. Praise the Lord po. God bless. God. God bless po. Good night. Bye. Sa lahat.